ito ay may kinalaman dun sa Baofu na corporation dahil kasi nakita natin na sinabi niya na binenta daw niya ang shares niya dito sa korporasyon na ito at nakita natin din na hindi bayad ang buwis patungkol dito sa pagta-transfer ng shares niya na to. Kaya malinaw na may kasong tax evasion. Sinipa na sa pwesto. Sinampahan pa ng kasong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Department of Justice kasama ang iba pang dalawa. Kabilang sa kinasuhan sina Jack Uy at Rachel John Malonzo Carion, Corporate Secretary ng Baofu Incorporated. Sa isang press briefing, sinabi ni BIR Commissioner Romeo D. Lumagi Jr., nag-ugat ang kaso sa binentang shares mula sa korporasyon nitong Baofu Land Development Incorporated kay Jack Uy sa halagang 500,000 pesos. We have filed a case for tax evasion against Alice Guo, Rachel Carion, and Jack Uy in relation to the transfer of shares in Baofu Land Development Incorporated from Guo to Uy. No CGT and DST returns were filed and paid. Dagdag pa ni Lumagi Jr. Natuklasan ng BIR na walang capital gains tax at documentary stamp returns ang na-file sa kanila ng pag-aaring korporasyon ni Guo na patunay na wala itong binayarang buwis sa ginawang pag-transfer. Kakalkalin din ng BIR ang iba pang korporasyon ni Guo na posibleng tumakas sa pagbabayad ng malaking buwis. Sina Guo, Carion at Uy ay nahaharap sa criminal charges sa ilalim ng Section 254 o attempt to evade or defeat tax, Section 255, failure to file CGT and DST returns at Section 250, failure to file or supply certain information. Sa kasalukuyan, patuloy na ino-audit ng BIR ang entire business operations ni Guo. Kaugnay pa rin sa Senate hearing na sinasagawa sa mga illegal activities ng naisabak na alkalde. Dapat nang patalsikin. Ikinatuwa naman ng dalawang senador ang guilty verdict at tuluyang pagsibak ng ombudsman kay Alice Guo bilang alkalde ng Bamban Tarlac. Ayon kay Senate Committee on Women Chairperson Risa Ontiveros, tama lang ang desisyong ito ng ombudsman. Iginiit ni Ontiveros na hindi nararapat maging alkalde sa anumang bayan sa Pilipinas ang ani ay isang Chinese national na tulad ni Guo Haping. Kasabay nito, pagtitiyak din ni Ontiveros na mananagot sa paglabag sa ating mga batas. Ang pinatalsik ng alkalde at tiwala naman siyang doble ang pagsusumikap ng ating law enforcers na mahuli na si Guo. Iginiit naman ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Sherwin Gatchalian na maaaring nagtatago ngayon si Guo pero hindi naman ito matatakasan ang kamay ng batas. Idinagdag din ni Gatchalian na ang desisyong ito ng ombudsman ay patunay na si Guo talaga ang utak at ang gumagalaw para maitayo ang pogo sa Bamban na sangkot sa mga illegal na aktibidad kagaya ng human trafficking, torture, at money laundering. The BIR has the basis to file. I am sure of that. They will not file a case that has no basis. And they reviewed it thoroughly, I suppose. I would presume. And it will have to be decided by the prosecutors. Pirma po ninyo na kasinungalingan ang sinabi ni Alice Guo. Sinabi niya na hindi kayo magkakilala. Nagsisinungaling po siya. As best as you can po, yung nature ng relationship nyo kay Mayor Alice Guo. Okay, si Miss Alice Go was a client of mine. Client on a per transaction basis, per project. I happened to register yung mga corporations na pag-aari ng family nila way back to 2012. Ngayon, ito po yung mga companies ni Alice Guo o may kinalaman si Alice Guo na lumitaw yung inyong pangalan. Nabanggit nyo na yung, for the record, no? 3 Link Farms,
QJJ Slaughterhouse, QJJ Smelting Plant, Siopao Bulilits Food, Hongsheng Gaming Technology Inc., at yung West Cars na binanggit nyo rin na nakabili ng sasakyan si Alice Guo dyan sa West Cars. Kino-confirm nyo po ba na pinrocess nyo yung incorporation ng mga kumpanyang ito? Yes, because my name is indicated in all those incorporation process. Wala ba kayong napansin na kahina-hinala? Halimbawa, dito sa Hongsheng, may kagaya ni Miss Merly na nagbebenta lang dati sa palengke, naging BPO worker, biglang at yung tatlo pang kabaro na nagbebenta lang din sa palengke ng Concepcion, tapos biglang isinamang incorporator dun sa Hongsheng. Di nyo lang ba naisip na, teka, bakit ganito? Para bang may dummy incorporators? Yung sa mga other corporations niya, it's all family. Tapos nagkaroon siya ng dalawang companies na yan, yung Hongsheng at saka Yung Hongsheng, ang dealings ko dyan is, kausap ko si Alice, please incorporate. Ito yung mga detalye. Please assist si Miss Leila, yung tauhan niya, on all papers. So if I need anything, dun sa tauhan niya ako kumukuha ng information. So it's always a presumption of regularity, Your Honor. Miss Nancy,